Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes. Kung mapapansin niyo po, wala ang aming mommy na si Mami Mayet, ang babaeng galawgaw. Pero nandito po ako. Ako si Nicole at siya si... Ako po si Kay. At nandito po kami para manggulo sa inyo. At simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. O dakilang Espiritong Banal na nanggaling sa Jerusalem at gumanap sa mga material na bagay dito sa daigdig at nagturo ng tama at maling landas dito sa lupa. Ako po si Kate Razel Capuras na tumatawag at kumakatok sa iyong dakilang pintuan, na ikaw rin ang may sabi na ang kumatok sa iyong dakilang pintuan na inyong bubuksan. Ang humingi ng tulong ay inyong bibigyan. Kaya sa mga oras na ito, ako'y humihingi ng tulong na naway manatiling malakas ang aking katawan at kaisipan magpakailanman. O maawing Espiritong Banal na gumanap ng lahat ng bagay na material dito sa lupa, hinihiling ko po sa inyo na ipakita sa akin ang ibig sabihin ng ESUS kahit sa panaginip lamang, upang ako'y makadarat na ng panalangin at pagtawag sa iyong dakilang sinapupunan, upang malaman ko ang tunay na daan tungo roon sa inyong dakilang pintuan. O maawaing Jesus, binabanggit ko ang pangalan na iyong ginamit noong kayo nasa material na bagay dito sa lupa. Ngunit simula noon hanggang ngayon ay hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng ESUS na inyong ginampanan dito sa lupa. Kaya sa mga oras na ito, hinihiling ko po sa inyo na ituro ninyo sa akin ang tunay na daan ng ESUS. O maawaing Jesus, tulungan mo kami maituwid ang aming landas tungo sa inyong banal na pintuan. At tulungan mo rin kaming makarating sa ang aming panalangin sa dakilang kataas-taasan at naway hindi labag sa banal mong kautusan ang aming kahilingan. O maawang Jesus, ikaw na po ang bahala sa amin. Amen. Alam mo ba yung kantang yan? Oy? Hola, viva, mabuhay, kapamilya, kapuso, kaibigan, kakampi, katindig, kadugo, kamano kalahi, o kaya may di kaano-ano. Kami po ang inyong lingkod, Patricia Nicole, At ako naman po si Kate Razel. ang makakaugnayan nyo sa buong isang oras sa programang ito. Tindig by Etama Robles. Live telecast every Tuesday from 10 a.m. to 11 a.m. dito sa kakampi-news.blogspot.com na pwedeng mapanood ang replay telecast sa website na ustream.tv, then search Kakampi Online. Yung kakampi po dito is double M siya. Tumawag na po kayo sa mga numerong 480-5812 at 553-8656. Dito po yan sa ating home studio sa Kakampi, second floor, Pinoy Pamilya Hotel, EDSA Corner, FB Harrison Street, Pasay City. O kaya, i-contact ang aming Mami Mayet na kung mapapansin po ngayon ay wala kasi Holy Week na. So, meron siyang kailangang gampanan. Pwede niyo po siyang makontak sa kanyang landline 346-2689, Suncell 0922-895-3472, Smart 0947-768-6681, o kaya sa Globe 0917-384-2895. Para naman po sa inyong katanungan, pwede rin po kayo makipag-ugnayan sa amin through email. I-send lang po ang email ang inyong katanungan sa etamarobles@yahoo.com. At kami po ay magagalak na sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayon po, nandito kami para ipakita ang mga kabataan ng Tindig. Diba, Tikit? Oh, gusto ang life. Okay naman. Nagbabalik ako dito. Actually, ngayon lang ulit ako na napadpad dito. Simula nung nag-OJT na ako, hindi na ako nakakasama kay Mami. So, since tapos na yung OJT ko, andito na po ako ulit. Ang gugulo.
So, nandito kami para pakita nga yung suporta namin sa mga nakatatanda namin, di ba? Siyempre, si Tita Mayet, si Mommy, yan, mama niya. Huwag kayo malilito. Iba ang mommy sa mama. So, nandito kami para ibalik yung suportang binibigay nila sa amin. Ikaw Ate Kay, paano ka ba sinusuportahan ni Mommy? Paano ako sinusuportahan ni Mami? Oo. Sa pag-aaral ko, siya yung nagbibigay ng allowance ko, syempre. Alamang. And then, kung may problema, andyan sila, mga magulang natin, sila yung nag-guide sa atin sa tamang tuntun sa buhay. Paano mo ba nababalik yung ginagawa ni Mommy para sa'yo? Oo nga. Paano nga ba? Di ba? Bilang mag-aaral, syempre, pinapakita natin sa mga magulang natin na nag-aaral tayong ng mabuti. Tapos sinusunod natin yung mga sinasabi nila kasi sila lang yung nakakaalam kung ano yung tama at mali. Oo nga, tama. Ako nga kasi this past few days, medyo naging pasaway ako. Ewan ko lang kung alam mo yun, ha? Hindi. Mabuti na lang. Kasi, yung mga magulang natin, talagang, wala naman silang ginusto na hindi makakabuti para sa atin, di ba? Yes. Kaya, yun, aral-aral din, di ba? At, yun, di ba, kailan pa tayo nagkaroon ng celebration? Nung Sunday ba yun? Oo, nung Sunday nagkaroon kami celebration. Started daw ako eh. So, yun, sa mga ganung paraan, simple lang, di ba? Although, aaminin ko, medyo papetiks-petiks pa ako, nakachamba lang ng Starsec. Kailangan kasi ang mga kabataan, may ibalik yung support ang ibinibigay ng mga magulang, yung magiging katuwang nila tayo. Kasi lalo na ako, 14 na ako, ikaw, 20. Secret. 20? 20 na, matandahan na. Siyempre, adult, malapit ka na magtapos ng college, kailangan, nandun na yung panahon na ibabalik na natin yung mga sakripisyo nila para sa atin. Wala namang masama doon sa pagtulong, di ba? Hindi ko naman sinasabing utang na loob yun. Kailangan natural sa atin yun. Ako, kagaya ko, tumutulong ako kay Mami, nagbebenta ako ng mga product niya. Yung mga sabon, yung sa Stand Home. Kagaya ng mga nakikita nyo ngayon sa harapan. Ano ba itong mga ito po yung mga product ng Stand Home. Ito po yung Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Ayun, narinig po natin yung ating commercial. Yan po yung yung sa Elmost, yung sabon. Yung sabon na to, ito po yung binibenta ni Mami how many years na din po na binibenta niya to. Meron tong 8 variants na kung saan yung papaya, tawas, guava, kojic, placenta, collagen, oatmeal, at saka glutathione. Yung mga sabon na to, mura na siya. At the same time, yung mga sabon na to, nagbebenta din ako. Pero yung mga binibenta ko ngayong sabon is papaya lang muna. Yung papaya, ginagamit ko siya, maganda siya. Nakaka-exfoliate siya ng balat. At the same time, natatanggal yung mga itim-itim sa katawan. Ikaw ba gumagamit ka ng papaya, Nicole? Sabi ni Mama kasi hindi pa daw ako pwede dyan. Kasi masyado pa akong bata. Yung skin ko hindi pa pwede sa mga Hindi pa siya ganyan. applicable sa sabon. Siguro kapag 18 na daw ako, sabi nila. Kasi naalala ko, nasabi sa akin ni Tita Yet, kapag daw ang isang tao, pwede lang siyang gumamit ng mga ganyang bagay, mga pampaganda, or mga pang-exfoliate na ganyan, everything. Or kaya, if you want to take drugs or, yung mga ganong bagay, if you want to drink alcohol, you have to reach that stage of maturity, mga age 20 na. Kasi kapag ganun na, kayang-kaya na daw ng body yun. English yun Okay. Ako sa'yo. Next is yung Stand Home natin. Itong Stand Home is galing siya sa Europa na umabot dito hanggang sa Pinas. Yung mga binebenta is siya direct selling ba? Direct selling. Tapos yung may mga iba-iba siyang product na binibenta. Meron siyang beauty care, home care, body care, at saka lingerie. Ito yung mga nakikita yung mga sample ng product na mga binibenta. Ito yung Pavana. Yung Pavana, ito yung binibenta ko din sa mga kaklase ko kasi nga nakita nila na maganda siya and then nakakaputi.
ng pavana na to. And then at the same time, may protection siya sa sunlight. Lalo-lalo na ngayon na summer. So applicable po siya. Lotion And ba then, yan? oo, lotion siya. Then is yung pedemis na sa paa para to prevent odor. Yung sa paa, di ba, nangangamoy. Ito naman yung hand repair para sa mga kamay na hindi masyado kagandahan. Yun doon. And then yung Kyotis na deodorant para siya sa kilikili. Yung sa mga kilikili nagpapawis, yung nangangamoy, ganun. And then, Yan, di ba yung sa bahay, gumagamit din tayo yan. Yung sa home yung mga care. home care. Alam mo- Ano masasabi mo? Simula nung gumamit kami, talagang napaka-effective niya. Well, kami ang magpo-prove niyan. Yung sa, ano ba yung sinispray ni Atsi sa CR? Yung Express Clean, yung germ troll. Oh, yung germ troll. Yung talaga nakakalinis talaga siya. Tapos, ikaw, alam mo yung yung fabric softener. Ano ba Ay, yung fabric softener, yung ginagamit naman, yung di ba pag naglalaba ka, Oo. pagkatapos mo maglaba, meron din yung yung ginagamit yung conditioner na kumbaga, parang downy siya. Mm-mm. Di ba gumagamit din nun si tita? Oo, sobrang bango nun. Grabe. Kumakapit po talaga yung amoy sa damit, and then, lumalambot yung mga damit na, yung lumalambot, yung mga cotton. Sunod natin yung Ultra Pure. Yan, wala pa tayo, Ate Kate. 'Di ba? Wala pa tayo. Yan na yung pangkabuhayan ni Mommy. So, meron silang water station nun dati, 'di ba? Sa Cubao. Sa oo. Cubao. Kasama pa niya si Kuya JC nun. Ito kasi, ever since ito na yung ginagamit namin sa bahay, talagang hindi kami bumibili ng drink ng purified water. Di namin kailangan kasi ikakabit lang namin siya dun sa gripo. Then, meron na kaming instant purified water. Talagang malinis siya. Never kami nagkaroon ng sakit na related sa water kasi gumagamit kami ng Ultra Pure. Okay, magkwento ka naman tungkol sa kaganapan mo dun sa school. Sa school. Wala. Yung lately, yung mga kaganapan ngayon, di ba gumala-gala kayo since bakasyon na. Ay, oo. Last week. Oo, tama, last week. Isa siyang get-together bago mag-farewell na talaga, bago kunin yung cards. So, pumunta kami sa isang condominium ng kaklase ko. Wow. Social. Oo, social nga eh. Pero di naman siya doon nakatira, sa Cavite pa na siya nakatira. Hindi ko gets bakit. So, yun, nandun kami. Makikita mo nandun yung mga magulang din nila eh. Kasi halatang halata na overprotective yung mga magulang kasi syempre, scholar, talagang kung ano yung, talagang alagang-alaga, makikita mo eh. So, yun ang masasabi kong pagsasaya namin after all the stress na binigay sa amin ng school year 2012-2013. Kasi, we're sophomores, incoming juniors, alam namin na mas maraming stress ang darating kasi ang schedule namin ay 7 to 7 na. Good luck. Matutulog pa ba kami? Zombies na kami. Yun. So, nakakatuwa lang na isipin na nandun yung mga parents nakisaya sa amin. 'Di ba? Talaga sinusuportahan nila yung mga magulang nila. And then may tanong din ako, paano mo pala na-a-apply yung mga nakakita mo sa bahay na ginagawa nila tita? Paano mo siya na-a-apply sa buhay mo as a student? Ay, 'di ba may negosyo tayong canteen, 'di ba? Yes. Tapos yung ate ko, HRM, si Papa, sila Mama, mahilig magluto. Lalo na yung si Mama, mahilig yan sa kakanin. So meron kami subject na home economics. Mm-mm. So, lagi kami nagluluto. Kaya, yung ibang pinag-aralan namin, bawa yung mga native delicacies. Yung biko, yan ang pinaka-specialty ko, masasabi ko. Kasi, tinuro na yan ni Mama long before na pinag-aralan namin sa school. So, nung ginawa namin yun, wala nang problema dun sa ginawa namin product kasi masarap daw, sabi ng teacher namin. Mm. Yung mga ganun bagay. Kasi si Mama, marami siyang natuturo sa akin mga bagay na pwede kong i-apply sa toong buhay.
Tsaka, tinutulungan niya ako ma-realize yung mga bagay-bagay. Kasi, naalala mo yung naalala ko lang. Isa kasi akong fan ng isang musician. Tapos sabi ko, ayoko na sa kanya kasi nagkakasino siya. Alam mo kung ano sinabi ni Mama? O ano? Ang sabi niya sa akin, isipin mo anak yung time zone. Ang time zone, parang kasino yan ng mga bata. Ako naman, ha? Hindi nga. Parang hindi ko naman magets yung relationship. Nung in-explain niya sa akin, di ka pa kasi nakakapasok sa totoong kasino, anak. Hindi ka pa pwede. Pero yung time zone, kung ano yung itsura nun, yun yung pinaka-itsura talaga ng casino. Tinanong niya ako, anak, masama ba mag-time zone? Sabi ko, hindi naman po masama mag-time zone kung hindi nauubos yung allowance mo at marami ka sobrang pera. Di ba? Tama yan. Tama. Ikaw, nagta-time zone ka ba? Hindi. Hindi. Ako rin eh. Hindi ako nahilig dun eh. Tapos, ang sabi sa akin ni Mama, ganun din sa casino, anak. Kung wala ka sobrang pera, di masama ang casino. Yung paborito mong musician na yan sobra-sobra ng pera yan, bilyonaryo na yan eh. Ikaw, Sino ba yung musician na yun? si Bruno Mars. Okay. Ikaw, ano ba mga naturo sa'yo ni Tita Yet? Ako, kagaya na lang ako, nung nag-OJT ako, na-apply ko dun yung mga nakikita ko kay Mami, yung pagiging resourceful, yung pagiging mabilis yung kilos, di ba, alam mo naman si Mami, babae yun, pero kilos lalaki. At yung mga tao doon, natutuwa sila sa akin, kasi ang bilis ko daw kumilos, tas yung mga pinapagawa nila sa akin, ang bilis matapos, mabilis matapos, pero maayos. Oo. And then, Kailangan talaga yung quality, di ba? Oo. Tsaka efficiency. And then, tapos yung mga pinapagawa sa'yo doon, chine-check mo ng maayos, especially doon sa mga, yung pinagsiserox ako, madami ako natutunan doon eh. And then, sinasabihan nga ako ang OA ko daw. Bakit OA? Bakit Kasi nga, OA? ang bilis ko nga daw kumilos. Natutuwa lang sila, ganun. May bayad ka na yan. Wala pa naman. Allowance lang. Transpo allowance. Allowance. Mm-mm. Ayun, ako, nakakatuwa lang kasi all throughout my sophomore year, nakikita ko yung suporta ng bawat isang miyembro ng pamilya. Kasi, may mga simpleng problema ako na, pabili ng ganito, pabili ng ganyan. One text away lang. Kapag may problema ako sa computer, nandiyan si Atsi, nandiyan si Tito RJ, di ba? Tapos, taga-plan siya ng uniform ko. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Tapos, ayun, sila papa at si mama, ngayong summer, alam naman kasi nila na mahilig akong kumanta, ganyan. Mahilig ako sa mag-gitara. So, as much as possible, sinusuportahan nila ako sa kung ano mang magustuhan ko, ano mang hilig ko. Kasi, naniniwala sila sa potential ko. Yun yung sabi ni Mama. In return, ako naman, pinagbubutihan ko naman yung ginagawa ko. I see to it na may natututunan ako every lesson. Last week na yung last day nung guitar lessons ko, nakakalungkot. Sa piano mo naman. Sa piano, ayun kasi, yun yung pinospone namin saglit. Pero, sabi ni Mama, itutuloy din naman daw. Ngayon summer, Anong plano mo? Plano mo ngayong summer? plano ko ngayong summer, masyado mahaba yung plano ko eh. Kasi nga, napansin ko, first year and second year, parang, di ba, parang papetiks-petiks ako, pero Starsec naman, di ba? Chamba. Ikaw na. Ang plano ko, magpapaka-GC na talaga ako. Ikaw, GC ka ba? Hindi. Hindi? Hindi masyado. Hindi masyado. Mm. Bakit? Paano Pero ba yung study Pag alam kong may mali, andun, umaapila ako sa mga, halimbawa, di ba, sa pag-check ng papel, yung mga ganon-ganon, yung sa pag-e-exam, dun, nag-aaral ng mabuti, ganon. Paano ba yung study habits mo? Ha? Paano? Hindi, gumagawa ka ba ng schedule na kailangan pag-uwi sa bahay, isang oras, ganto, mamaya, dapat mag-aaral na ako. Wala. Maisipan ko lang. Yun yung change na gusto kong gawin this third year. Kasi diba first year and second year, parang wala. Mahilig pa rin ako mag-cram. Yun kasi yung nakadikit na sa atin cramming. Mga estudyante, hindi natin maiwasan yung cramming hindi natin maiwasan yung procrastination. Yung pagde-delay ng mga bagay-bagay, diba? Kung alam naman natin meron pa tayong time para gawin yun.
Diba? Di natin iniisip yun. So, ang plano ko this summer vacation, una, in-enroll ako ni mama sa voice lesson. Ay, nako. Tapos pangalawa, di ba, yung senpai ko, binigyan ako ng mga libro. So, ngayon, third year, ang bala ko, magsa-self-study ako. So, para, syempre, mabalik ko naman kila mama yung sakripisyo nila para sa akin, di ba? Malaking sacrifice yung hatid sundo nila ako araw-araw. Manila, Parañaque, di ba? Na, yung pagod, di ba? Yung effort. Minsan mga mabigat pa yung dala nila. Mga ganun bagay. Si Papa Layo na nilalakad, exchange road hanggang dun sa Star Mall. Naiyak ka doon. Naiyak ako dun, masakit sa paa. Eh, ikaw? Anong plano mo this vacation? Plano ko is after graduation, since matagal pa yung graduation namin, sa bahay lang siguro muna, tulong-tulong sa pagluluto, and then after our graduation, ayun, job hunt na ako, mag-a-apply na ng work, ganun. Naisip ko, Ibang chapter ng buhay ko na naman ngayon yung tatahakin ko. Ay, Oo nga, taray. taray. Oo. Teka lang. Sino ba gumagawa ng mga computer works ni Mami? Minsan siya. Ay, ako naman tumutulong ako kay mami sa yung sa accounting, yung pagre-record, yung pagkagawa ng FS. FS. Tapos yung pagpunta sa BIR, pagpasa sa SEC. Ano yung Ano yung FS? FS, financial statement. Diba? Oh. So yun sa mga ganong bagay, yung mga maliliit na bagay, ang laking tulong na rin po ng mga bagay na sa magulang natin. Kahit papano, sa gantong edad, nakakatulong na po tayo, di ba? At teka lang, Ate Kate. Alam mo, meron tayong nakalimutan eh. Di ba nagpunta si Mami sa Baguio nun? Yun. Naalala ko lang, pumunta pala siya dun dahil dun sa Stan Sa Home. Stan Home, oo. Meron silang yung business opportunity meeting. May pasalubong ba tayo nun? Ako meron. Ano? Yung mani. Ano ba Mani? tawag doon? Yung maraming asukal? Peanut brittle? Oo, peanut brittle. Isan magaling si Tita Yet nung inuwi niya yung puto? So, Nueva Ecija siya doon. Hindi ba siya dumediretso ng Baguio pag gana siya Nueva Ecija? Minsan, dumidiretso. Depende sa schedule nila. Magsimula ka, batiin ang kay gandang umaga nang may ngiti sa iyong mga mata. Sa pagkakaidli, gumising na ang buhay ay masaya. Palalagpasin mo ba? Magsimula ka, tuparin ang pangarap mong tunay habang ang lakas iyong pangtaglay sa paghihintay. Baka masanay sayang naman ang buhay, magwawalan ng saysay. Isa lang ang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo. Kung may nais ang puso mo, mangarap ka, abutin mo upang makamit mo. Magsikap ka, simulan mo. Magsimula ka, pilitin ang tuklasin ang
hanap, magdanas man ng maraming hirap. Ang mithiin mo pag naging ganap, langit ng pagsisikap, iyon ang malalasan. Isa lang ang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo. Abutin mo upang ito'y makamit mo. Magsikap ka, simulan mo. Isa lang ang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo. Kung may nais ang puso mo, mangarap ka, abutin mo upang ito'y makamit mo. Magsikap ka, simulan mo. Upang ito'y makamit mo. Magsikap ka. Simulan. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Tayo nang sumabay, laging magkapit kamay. Itaas ng sabay-sabay, narapin ng bagong buhay. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate at kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang masiglang pagbabago. Simulan na, sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla. Sa PhilHealth bawat isa ay kapitado. Sa PhilHealth ang lahat ng mga Pilipino. Nang tanging pagpapahalaga sa kalusugan at kalikasan. Kasama ang PhilHealth, tunay na maaasahan. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate, kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang magandang pagbabago. Simulan na, pagpatuloy pa. Sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla. Sa PhilHealth bawat isa ay
Ayan po, so nagbabalik ulit kami. So, yan. Dumako na po tayo sa second half ng ating palabas. Ang news, ang diwa ng katotohanan. Okay? Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Siyempre, tutukoy tayo sa 4 na direksyon na ang news, ang balita sa buong sangkatauhan. So, syempre, hindi natin masyado madidiscuss yan. Makakasama po natin via telephone si Ma'am. Alamin na natin sa North ang tunay na kasaysayan ng Luntiang Pulo, kung saan masyado tayong kinawawa ng mga dayuhan dito sa ating sariling bansa. Sa East naman na ang buwan ng paksa ng banal na aklat na ngayon sa buwan ng Marso ay ating pinahahalagahan ang kaalaman kung bakit kailangan magkaroon ng timbangan ng kaisipan ng tao. Saan natin matututunan ito? Mamaya lang inyo nang malalaman. Sa West, ang career guidance na siyang panghinaharap ng pangkabuhayan nating mga kabataan. Ibabahagi namin sa inyo kung paano kami ginabayan sa aming kukuning kurso dito sa Samahang Tindig. At sa South, ang Pinoy version ng Feng Shui na tunay na kahulugan ng krus na daan ng X and Y axis ng linear equation at higit sa lahat ang tunay na padron ng buhay. Iyan po ang balita or news na diwa ng katotohanan na magpapalawak ng ating kaisipan. So syempre, ang magbibigay po ng maghahatid po sa atin ng paksang yan ay walang iba kundi ang ating mami. Si Mami Mayet. Mami, bumati ka naman po. Morning sa ating mga tagapakinig, mga kapuso, kakampi, kaibigan, sa tindig. Kasi po ay Holy Week ngayon, kaya talagang ang aking oras ay kailangan i-devote ko muna tungkol sa katuruan at saka sa mga kasamahan. So sa amang dako ng Pilipinas kayo nakikinig, ako po ay nagbibigay at nagpupugay sa inyo ng isang magandang araw. So mga anak, binabati ko kayo. Salamat sa support at binibigay niyo sa amin, ha? Talagang sa panahon ng pangangailangan, nandiyan kayo sa aming tabi. Of course, Mami. Napakasaya. Ang sarap pala ng buhay kapag ganyan ng ating mga anak. Nakakasupport at nakakatulong sa kanilang mga magulang. So, ano ba pakiramdam niyo? Okay lang, nandyan ka na po eh. Si Nicole po kinakabahan. Weh. Oo. Diba? Sa simula lang yan. Kasi part talaga ng training natin na sa simula, ay ang mga magulang nyo ang inyong kasama. Kasi nandun pa yung kaba, nandun pa yung takot, Pero, sa kalaunan, pag nasanay na kayo ng 1, 2, 3, ready, get, set, go. Ayan na yun. Ibang tao na makakasama nyo, yun na yung OJT ng mga trabaho. Pero wala munang sweldo ang pag-uusapan dyan. Kasi nga, wala pa kayo alam, kaya hindi kayo dapat munang mag-expect ng mga sweldo sa inyong kakayahan. So, pag dumating yung panahon na talagang eksperto na kayo sa mga task o yung career na pinag-aralan nyo, diyan na kayo maghahanap ng sweldo. Kasi yun yung time na talagang dapat na kayong bayaran sa inyong servisyo. Pero matagal pa yun, mga anak. Dito muna tayo sa ating on-the-job training. Kaming mga kadugo ang kasama ninyo sa inyong pagsasanay. Okay, so ano ba yung ating paksa na dapat pag-usapan? Didiretso muna tayo kasi panahon po ngayon ng Holy Week ay yung Kwaresma na tinatawag sa buhay ng tao. Kaya tutukoy tayo muna ng direkta sa mga kahalagahang pang-espiritual na ating pinag-aaralan sa tindig. Kaya ibabahagi natin sa ating mga tagapanood ang mga kaalamang ito. So, bakit nga ba, anak, na kailangan nating mag-aral ng katuruan sa tindig? Kasi yung tindig, may paliwanag na yan dati, yung kahulugan ng tindig sa isang video na recorded na pinakita dyan sa ating news stream. Pwede nilang i-click yun, i-open. Pero yung layunin kung bakit kailangan nilang mag-aral sa tindig, ito yung ating pag-uusapan ngayon. So ano yung una? Lima yan. So banggitin niyo muna yung 5. Ang 5 layunin ng pag-aaral sa tindig ay, una, malaman ang pinagsimulan ng tao. Pangalawa, malaman ang banal na aklat at ang mga lumikha nito. Pangatlo, makilala ang lumikha sa atin at makakatok tayo sa kanilang dakilang pintuan. Pang-4, malaman ang timbangan ng dilim at liwanag, material at espiritual. At ang 5, magkaisa na tayong mga Pilipino bilang templo-iglesia ng dakilang espiritu. Okay. So yan ay tumutukoy pa rin sa 5 daliri ng ating buhay. 5 sa kanan at 5 sa kaliwa. So ibig sabihin, yan ang mga sangkap na dapat nating gamitin sa ating pagganap ng ating gawain. So material at spiritual. May 5 sa kanan, may 5 sa kaliwa. Pwede. So unahin natin yung malaman ang pinagsimulan ng tao. Diba mga anak sa eskwelahan,
kapag tayo ay nag-aaral, bitaw na yan na ang babae at lalaki ay may kanya-kanyang sex organ, di ba? So doon, sa pamamagitan ng tinatawag na reproductive system, sa material na panimula ng tao, alam na natin yon sa ating pag-aaral sa siyensya, sa material. Lalo tayo, high school at saka college na, di ba? Pinag-aaralan nyo na yan sa eskwelahan. Pero sa kabilang bahagi ng liwanag, ano ba? Paano ba nagsimula ang tao? Yan. So, doon ka madalas ninyong nakikita ng mukha, figura ng mukha na ipinakita ko nung nakaraan. Di ba, Nicole, yung figura ng mukha, may positive sa kanan, negative sa kaliwa yung mukha. Naalala mo yon? Yes po. I-review na lang nila yon sa picture. So, hindi nyo dala yung picture na yan ngayon. So, yun ho ay pahiwatig na sa kanan, sumisimbolo na meron talagang pagsimulang isang tao. At yun ay napag-aaralan natin sa siyensya. Pero sa kaliwa, yung pang-spiritual na bahagi ng kapaliwanagan, paano ba nagsimula ang unang-unang taon na tinatawag nilang yung tinatawag nilang Adan, ano? So, ang nangyari, si Eva at Adan. Pero, hindi mo si Eva at Adan ang unang tao. Kasi, nang lumitaw, ang istorya na si Cain at saka si Abel ay nagkaroon ng problema at pinatay ni Cain ang kanyang kapatid, si Abel. So, paano simula yung napangasawa ni Abel? Di ba? Yung Abel. Sino bang pinatay doon anak? So, ibig sabihin, may pinagsimulan talaga ang tao. At yan, sa panahon ng Kwaresma, binibigay natin ang kapaliwanagan niya na galing, kumbaga, imagine mo yung mga batang gumawa ng clay. Pag naglalaro kayo ng clay, yung ano lang ito, paliwanag lang to ha. Di ba pag naglalaro kayo ng clay, nagagawa kayo ng 40-40 tao, 40-40 hayop, di ba, sa clay, out of clay. So, halos ganon ang i-imagine ng ating mga tagapakinig, so, tagapanood, tungkol din sa creation ng kauna-unahang tao na ginawa at binigyan ng buhay dito sa mundo. Na siyang pinagsimulan ng lahat ng tao. At hindi po tayo nanggaling sa hayop. Tayo po ay nanggaling talaga na sinango sa kanilang wangis. Meron po tayong sarili natin sa tatak. Kaya po, ang tao ay nilikha ay sa kanilang wangis. So again, kung kita mo yung X and Y, meron tayong male and female hormones. Dahil talaga pong dalawa ang lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Kaya tayo merong init at lamig. Kaya yung kabuuan niyan, kapag tinanong tayo sa tindi kung paano ba nagsimula ang isang tao, ipinapaliwanag natin yung pamamagitan ng dalawang kapamaraanan. Alin ang gusto nyo? Material o spiritual? So, yan. Pwede natin i-base sa kanila yan. Detalye or detalye na. Kaya, yan. Kaya dito ho, malalaman nyo talaga kung pinagsimulan, paano nagsimula ang kauna-unahang tao na nilikha ng dakilang espiritu. At sa pamamagitan ng dalawang taong yun, sinubaybayan ng dakilang espiritu hanggang sa sila ay matutong magsalita, matutong mamuhay, at nagkaroon ng anak, kung paano yun ang proseso ng step-by-step na procedure ng kanilang pag-angat at pagkakatuto. Yun po ang mga nilalaman ng banal na aklat. Doon, isa yun sa natatagpuan. Okay, pa-upload lang muna. So, ano yung susunod na layunin? Yung ikatlo po? Oo, yung pangalawa. Pangalawa, malaman ng banal na aklat at ang mga lumikha nito. Yan. Yung banal na aklat. Dito medyo malawak ang ating pagpapaliwanag na kakailanganin ng ating tagapakinig. Bakit? Yung malawak ang paliwanag. Bakit? Kasi iba po yung banal na aklat at saka yung Biblia. Ang banal na aklat po, ito po ay, kung sasabihin natin, ano ang pagkakaiba ng banal na aklat at ng Biblia, no? So, ang Biblia, yan ay ginawa na ng mga taong nag-aral, scholars. Pero ang banal na aklat, ito po ay sinulat ng mga prophet. Ang banal na aklat po ay, ang tanong is ano? Ito po ang diary ng mga anghel. Pag sinabing diary, ito ay hindi pwedeng iriwara ng kahit na sino na ikalat-kalat, isang bato, isamigay, Ang diary po ay binibigay lang yan ng gumawa dun sa taong pinagkakatiwalaan nila. Kaya ito po ay diary ng mga anghel. Kung kailan nalikha ang banal na aklat, no? Ang mga lumisan ito, siyempre, yung pinagsimula ng 8-8, kaya meron tayong 8 planeta. Yung sa solar system, 9, inalis na nila yung sa Pluto. Kasi ibang category po ang Pluto. So yung 8-8 yun, nakikita sa solar system natin, totoong sila rin ang pinaghanguan ng lumika ng banal na aklat. Silang 8 yan. Kung sino sila, saka na natin sila ipakikilala. Okay. Pero ano yung banal na aklat na sinasabi? Ito ho ay diary ng mga anghel, yung 8-8 yan.
At dito ho nakatala ang lahat ng mga sikreto kung paano nila nilikha ang lahat ng nakikita natin sa mundo natin ginagalawan, step-by-step procedures. Yan na naman ang pagkakaiba ng Bible. Ang Bible ho, pag binuksan nyo ang Bible, pag tinuklas nyo ang salitang Bible, ito ho ay tumutukoy sa salitang sets of books. Pag sinabing sets of books, yung isang set na lang, ilang libro na yan, di ba? Sets. Hindi marami, di halos isang buong kwarto or library ang nilalaman. Pero kung ang hawak mo ay isang libro at sasabihin mong yun ay sets of books, ano ba ang katotohanan? Hawak mo yung libro, tapos sasabihin mo sets of books. So ano yung totoo doon? Libro siya o library siya? Yan. Kaya doon ngayon na dapat pag-isipan na ng ating mga taga-suri kung ano talaga ang kahulugan ng Bible. Ang singular form ng Bible ay Biblius. Kaya kung sa ating pag-aaral, pag sinabi mong ang librong ito, hawak mo, Bible, ay Bible, Biblia. So, marami ba siya? Isa lang siya. So, ibig sabihin, Biblius siya. Dahil singular form ng Biblia ay Biblius. Pero ang katotohanan ng Biblia ay sets of books. Yun. So, hindi tumatama doon. Kaya kailangan iklaro muna ng mga tao bago tayo tumukoy doon sa mga nilalaman. Bago nila pagtanunan kung ano ng katotohanan. Pero yung ating sinasabi, ang banal na aklat, ito ay four-way version. Four-way version na tumutukoy sa apat na direksyon ng mundo. Isa sa north, na pinadala sa north, ang katuruan ng Buddhism. Yun ang isa sa four-way version. Isa naman sa east, ang pinadala ang katuruan na hinahango ng mga Muslim, yung Islamic. At ang isa naman ay hinahango sa katuruan ng tinatawag natin, kinagisan natin sa bansa natin, ang Kristyanismo na dinala ng Kastila dito. Pero ang tanong, sino ba ang tunay na nakakasunod ng katuruan ng Kristyanismo? Kahit nga yung sinasabi ng mga pare, hindi nila alam ano ba talaga ang tunay na katuruan ng Kristyanismo. Kaya sa North, Buddhism, sa East, Islamic, sa West, Christianism, at meron pang sa South, ibibitin ko muna yung sa South. Yun ho ang four-way version, yung apat na banal na aklat na pinadala sa bandang lugar ng Jeddah yung sa South. Okay, para makumpleto yung tinatawag na pundasyon ng kaisipan ng tao, ang paghahanguan. Kung sino yung bulat nito, kaya meron tayong figura sa ating mukha, yung 8-8 na tinatawag, makikita ko rin yan. Bibigay ko yung clue kapag hawak na natin yung picture ng mukha, lalo sa batang nakangiti. So yan, ang banal na aklat ay ibang-iba po sa tinatawag na Biblia. Kaya yan ho ang malalaman nyo kapag kayo ay aaral sa tindig sa tao. Okay, next, number 3. Makilala ang lumikha sa atin at makakatok tayo sa kanilang dakilang pintuan. Yan. Kasi nga, maraming pangalan ang ginagamit. Yung mga unang nagturo ng natawag na katekismo. Pero wala talaga doon ang tunay na katuruan dahil ang kagaya nila ng pangalan Jesus, ginawa nilang Jesus Kristo, inalis yung S. Samantalang ang pangalang Jesus na iyong pinakita sa kanilang panalangin, J-E-S-U-S, limang daliri ang katumbaslan sa isang bahagi ng katawan ng tao dahil siyang sumisimbolo sa katawan, sa kanan at sa kaliwa, meron din 5 letra yan, 5 daliri din. Kaya yun na yung magkaagapay sa buhay nito. Kaya hindi pwedeng alisin o bawasan ng anumang letra ng kanilang pangalan. Kaya tutukoy tayo talaga direkta sa pangalang Jesus. Yun na ang dumikha at magbigay ng buhay sa atin at paano tayo makakatok sa kanilang dakilang pintuan. Lamnamin po ng ating mga tagapanood yung panalangin, yung pagbubukas sa panalangin na ginampanan natin 2 linggo na nung nakaraan sa ngayon na binasa nyo. Doon ho, hinihingi ang kahulugan kung anong ibig sabihin ng ESUS. Sapagkat mula noon hanggang ngayon, marami ang bumabanggit ng kanyang pangalan, subalit hindi siya kilala sa kanyang ginampanan. O ito, clue na yon na nagsimula sa lugar ng J. Yung ang ibig sabihin ng J, one word. Pero para makilala natin siya, 1,001 salita na pinag-isa sa kanyang pangalan, yun ang susi ng daan patungo dun sa kanyang dakilang pintuan. Makakatok na tayo sa kanyang dakilang pintuan. Pero kapag nakilala na natin siya sa pangalan niyang J-E-S-U-S, kalahati pa lang ng katuruan ang inyong malalaman. Aalamin niyo pa, sino yung nakakalahati, sino yung gumanap sa kalahati. Yun, sila yung mga lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. At kailangan, ito na yung panahon, ito na yung millennium age na kailangan makakatok na tayo sa kanilang dakilang pintuan. Ang hinihingi nila ay 10% lang sa populasyon ng mundo.
ng Pilipinas muna, ang unang makakatok at makakilala sa kanilang pangalan na ginamit, talagang gaganap na ng diretsyo ang gumanap at itinarong sa dilim, ang babae, ang kapartner ni Jesus, si Ma'am Imelda. Ano? So yan, sila yung dakilang espiritong banal na ating magulang sa katuruan ito na nagbigay ng buhay sa atin, lumikat nagbigay ng buhay sa atin. At ang clue, laging kuha, nalika ka tanggol sa mundo ito, kuha, upang hanapin ako. Sila yung nagsasabing, ako ay ako na nga ito. Dahil nalika tayo ay kanilang wangis tayo, yung kanilang templo. Lahat ng meron sa kanila, matatagpuan sa ating mga sarili, tayong mga tao. Okay? O sige, anak, ikat niyo ako sa oras kasi wala akong hawak na relo din sa aking kinalalagyan. O sige, yan yung susunod. Number 4. Malaman ang timbangan ng dilim at liwanag, material at espiritual. Yan. Ang nakakalungkot na kinagisnan nating katuruan na galing sa mga Kastila, no? Kapag nagkasala ang iyong kaliwa, putulin mo, no? Kasi madilim daw yun, masama. Kaya ang tanong, mula noon hanggang ngayon, may nakita na ba kayo ng mga taong nagsinungaling? Nagkasala yun, na pinutol nila ang kanilang kaliwa? O, di pambobola yun, di ba? Hindi sila nagpapakatotoo sa kanilang pagtuturo. Sa atin, sa tindig ka tao, ipinatikitan natin sa gawa ang lahat ng ating sinasabi. Kaya nga kayong mga anak, nakikita na sa inyo ngayon. Dahil wala tayong script sa pagsasalita niyo yan, nakikita na sa inyong gawa na ang mali ay itinutuwid. Ang tama ay binibigyan ng tuwang para magkaroon ng sinatawag na timbangan ng kaisipan ang mga anak natin. Kaya nga doon sa unang paksa natin sa Enero, pag mga gawa ng bata, lahat yan makikita mo ang gawa ng bata, masama, mabuti, kapilyuhan, natutuwak nga. Pero kailangan doon papasok sa buwan ng Pebrero naman yun, yung ituwid ang tama, ituwid ang mali, at bigyan ng daan ang tama. So yun. Kaya kung hindi mo bibigyan ng distansya ang pagitan ng tama at mali, walang mabubuksan ng timbangan ng kaisipan. Hindi mabubuksan ng kanilang sentido komon. Hindi nila matatagpuan yung switch ng ilaw ng isang distraction ng bahay. Kasi kailangan matagpuan nila yung main switch. Pag inon yung main switch, yun yung sanlibot ng salita. Pag inon yun, magliliwanag ang pagkatao ng tao, yung kanyang kaisipan. Kaya yung liwanag at dilim, nadi-differentiate, nakikita ang pagkakaiba sa kanyang mga gawa. May mga oras na umawangit ng anak na kailangan ng paluin mo para makita niya na siya ay mali. Pero pag gumawa naman siya ng tama, kailangan bigyan mo ng halaga. Kung pwedeng bigyan mo ng regalo ang isang anak, pag meron siyang ginawa ng tama, lalo na yung mga accomplishments niya sa school, para sa taas ang grades, no? Graduation, yan ay mga tamang gawa ng bata. Bigyan ng regalo, premyo, i-treat, ipasyal kung saan, di ba? So, madi-differentiate niya yung pagkakaiba ng tama at mali. Kung masaya siya, pag gumawa siya ng tama, yung ulit-ulitin niya yun. O yan, isang yung bahagi yun ng liwanag at dilim. At yan magsisimula para maging mabuti kayong manggagawa pag kayo ay dumating na sa hustong gulang, sa hustong edad. So, marami kayo ang timbangan. Ang tindig, ang ibig sabihin ay timbangan. So, pag hindi ka nakatindig, nakahiga ka, hindi ka timbang. Di ba? At ang timbangan na matatag na pagtindig ay nakikita mo, nakabuka ang paa. Ang tao nakatindig na matatag ay nakabuka ang paa. Pero minsan pinagsimulan ng kaliwa at kanang paa. Yun, timbang yun. Pero mabuhay, kapag nakadikit yung paa, walang timbangan. Kaya sa ating katuruan, i-differentiate natin ang kaliwa at kanan. Pareho natin kailangan yan. Subalit, kailan mo ititindig ang sarili mo sa panahon ng dilim at kailan mo ititindig ang sarili mo sa panahon ng liwanag? Paano yun? Yun ang mga dapat ninyong matutunan. Okay, next number. Magkaisa na tayo mga Pilipino bilang templo iglesia ng dakilang espiritu. Oo, yan ang mahirap. Alam mo ba, ang masakit na katotohanan mga anak, ayan ha, may isip na kayo, nakikita niyo ito ang katotohanan. Kasi sinasanay na namin kayo na magkaroon ng bukas na kaisipan. May mga magkakapatid na kapag nagkaedad na at nagkaroon ng kanya-kanyang relihiyon, hindi na sila nagkakaroon ng banding. Mahirap na silang magsunuran kasi iba yung paniniwalaan ng ito, iba yung ginto. So, ibig sabihin, hindi nagkakaisa ang mga Pilipino, lalo na't nasasangkot ang mga relihiyon. Kaya nga, paano natin pagsahin? Kung sa pamilya nga, nagkakawatak-watak dahil sa relihiyon. Ngayon, paano natin pagkakaisahin lalo ang Pilipino? Na may maraming wika at saka may maraming mga pinaniniwalaan at marami ang nagtuturo. So, yun o, ngayon, bilang tayo ay tao na
gumaganap ngayon sa samahang tindig katao. Ang ibig sabihin ng tindig ay templo, iglesia ng dakilang espiritu sa gawain. Isasagawa na natin. Ito ang ating pakikipamuhay sa kakampi, sa kaibigan, sa kapuso, sa kapamilya. Lahat ng yan, nakikita nila, lalo't ako ang naka-front ngayon sa kanila, na kung paano ko isabuhay ang katuruan ng timbangan ng tao ng dilim at liwanag. Kaya dito, sa pamamagitan nito, unti-unti ko na ipapaunawa sa kanila na ang tunay na katuruan ay sinasagawa, hindi lang sinasalita. At ang tunay na katuruan, ang paghahango ay ang kalikasan, hindi ang mga babasahin gawa lang ng tao. Ang kalikasan mula noon hanggang ngayon, ito ay perpekto, hindi nagbabago. 12 oras na nagbibigay ng liwanag at 12 oras na nagbibigay ng dilim. Kaya walang tigwak yan. Mula noon, nang nagsimula ang mundo, hindi nagbabago yan. Kaya dyan tayo hahango ng katotohanan para magkaisa na tayo bilang tayo ay taong nilikha, bilang tayo ay templo ng dakilang espiritu. Dahil ang nilikha ng kalikasang sinasabi natin na nakikita natin sa mundo ito ay ang dakilang espiritu din. Kaya yan, sa pamamagitan yan, mag-uunawaan natin kung paano tayo magkakaisa dahil lahat tayo ay nilikha ayon sa kanilang wangis. Mga anak, anong oras na? 10 minutes left na lang po. Time na ba tayo? Hindi pa po, may 10 minutes pa po. 10 minutes pa. Opo. Sige. So anak, itong mga pagkakaisa, pero dito yan, sa layo ni ako kasi, namulat ako bilang ako ang mami niyo. Ngayon, mami kasi imam, kabaliktaran ng mami imam, tagapagturo. Yan, babaeng tagapagturo. Ang rabay is lalaking tagapagturo. Nakita ko sa aking pangalan dahil sa pag-aaral na sa tindig. Ang Mar at ang I, bago Ita, Marieta kasi, di ba? Yun pala yun. At si Mar, sa kasaysayan ng banal na aklat, isa sa unang babaeng nagturo, sabihin natin na inkantada, no? Na nagturo ng tama sa tao. Yung Stone Age pa lang, siya ay spiritual ang ginagampanan, pero gumaganap siya sa mga taong nabuhay na parang Ita. Kaya Mar, tapos yung I, tagapamagitan, yung Mar is tagapagturo, yung I, tagapamagitan, tao yun. Yung Ita, lahi. So, ibig sabihin, Marieta, may nalaman pala talaga ang gagampanan ko dito sa katuruan. So, kaya mula noon, kung napansin napabayaan ko kayo, hindi ko na-enjoy yung pagiging bata niyo. Kasi dumating na yung atas na nag-training na rin ako sa kalikasan, sa kabunduan, sa karagatan. Doon ako in-expose para maunawaan ko yung pagkakalisan ng kalikasan na to. Pero kasabay noon, kayo, kung saan man kayo naroroon, hindi kayo napabayaan ng mga taong nag-alaga sa inyo bilang kayo ay bata din. Pero yung input, nung kayo ay nasa panahon ng dilim na nasa aking sinapupunan, solong-solo ko ang pagtuturo sa inyo yon. Kaya naaalala niyo yun. Paglabas nyo ngayon, naalala nyo kung ano yung mga itinuturo ko sa inyo noon habang kayo ay pinagbubuntis ko. Nawalay man kayo sa akin nung panahon na kayo ay bata, pero dahil may ginagampanan ako noon, napag-aaral din. Kaya ito ngayon, hindi sapat ang aklat. Nagsimula rin ako sa aklat, pero hindi ako tumigil sa pagbabasa ng mga babasahing Biblia. Dahil umaatin ako sa Binondo, charismatic sa choir ako doon, di ba? Doon ako nagsimula na maging sunod-sunuran. Kasi bata, tama lang pala yung unang katuruan para sa mga bata. Pero kapag may nag-iisip ka na, kumanap ka, lumabas ka dahil marami ka pang matatagpuan. Parang sa balon, lumabas ka sa kinagisnan mo, umangat ka sa balon at makikita mo, mas malawak ang liwanag. Pero pag nasa loob ka ng balon, hanggang nakikita mo yung katik na liwanag, ingala ka, na-imagine mo yun. Nasa loob ka ng balon, nakatapos tumingala ka, kakatiting lang yung liwanag na makikita mo. Pero pag lumabas ka at bumunaw ka sa labas, makikita mo ang lawak pala ng liwanag. Malawak ang laot ng buhay. Kaya dito, sinasanay natin ng tao kung paano mamangka, mangisda sa lawak ng laot ng buhay. At isinakikita natin yan, nakasama tayong nangingisda. Kami na magtuturo, kasama kami nangingisda na aarawan, nagpapawis, at nagkakaroon ng tinatawag na mga sakit din, tinatamaan din dahil bilang tao, material, talagang tatamaan tayo ng sakit. Pero ang mahalaga, na ititindig natin ang ating sarili sa kabila ng mga sakit at karamdaman at aksidente na ating mga nararanasan. Diba? Ayan, saksi kayo.
Kasi anak, di ba nasasaksihan nyo yung mga naggawa. Bawat minuto, bawat araw ng ating buhay, nakikita nyo yung mga patotoong sinasabi natin ito. Kaya hindi tayo nakokontento lang sa pagsasalita. Ipinakikita natin sa gawa. No? Kaya na tayong mga tao ngayon, yung mga taong matatalas ang pakiramdam at talagang nagsusuri at nagsusuri sa bawat galaw, sila ang una makakapansin nito. Anyway, ang requirements lang naman ay ikapo. 10% lang ang unang makaalam ng nawawalang susi ng daan. Yun, magsisimula na ang panap nakapartner ni Jesus. Yun lang susunod na second 2,000 years. No? Kaya yan, pagkakaroon na ng screening. Kaya 10% ikapo, hindi pera yun. No? Kaya sa pamamagitan ng unang susundaan, yan simulan buksan ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Kay Kristiyano ka, kay Muslim ka, kay Buddhism ka, lahat magkakapatid pagdating sa dakilang espiritu. Okay? Okay, Mami. So, Maraming... may natutunan ba kayo mga anak? Opo, Mami. Meron? Meron po, marami. Then out na ako muna kasi kayo ang magsasarado ng ating programa. Magbabalik ako pa next week. Mami. Kasi, Mami, Oo. may tatanong lang April na. ako. Mami, Ano? may tatanong ako. Hmm. Yung sinasabi mo mga religions na umusbong sa iba't ibang sulok ng daigdig sa North, East, West, South. Yung sa South po, bakit po hanggang ngayon parang question mark pa rin siya? Misteryo pa rin? Kung Wala, hindi, hindi ko masyado na, kasi hindi sa atin na bakit sa South ay bakit yung sa South po question mark? Ayaw pong ipaalam. Yung, kasi alam na natin yan. Kaya lang gusto nating magsuri din sila at magbigay din ng kanilang partisipasyon. Hindi tayo responsive. Yan. okay po, sige No? po. Kaya yun din. Para mayroon din silang partisipasyon. Kung talagang magsusuri na sila. Para sila ang sasagot. Sasabihin nila natin kung tama o mali. Pero yan na yan. Halos nandyan na rin ang clue sa yung question mark na yan. Nandyan na rin halos ang clue. At binanggit ko na kanina kung saan lugar yung natatagpuan. Letter simulan niya. Yun. Binigyan na natin ng clue. Kaya yun, ang practice ng isa kaisipan ng tao. Parang exercise ang mga sir, ina-exercise mo. Ganon din, nag-iisip siya. Pero huwag sobrang bigat para hindi sumakit ang ulo. Mhm. Okay? Okay po. Sige. Oo. Hindi spoon feeding ang ano doon. Pag-isip Sige din po. sila. Okay. Ano pa? So, Mami, mag-exit na po kami. So, maraming salamat po, Mami Mayet. At nakisama ka po sa amin ngayon. Maraming salamat po doon sa mga paksa aming narinig na may apply po ito natin sa ating mga buhay-buhay at magsilbing gabay po sa ating mga tao dito sa daigdig. Bago po namin tapusin ang programang ito, ay nais lamang po namin magpasalamat sa aming mga sponsors, sa mga sumusunod. Kay Miss Fanny Codemus, ang chairperson at CEO ng Kakampi. Sa Ultra Pure Water Purifier, pinananatiling malinis at buhay ang buhay ng tubig ng buhay. Ano daw? Okay, Elmo's Whitening Soap. Ang sabon ng artista, subalit presyong pangmasa. At ang Sun Home World Philippines, na kung saan produktong de kalidad mula Europa hanggang Pinas, pinababango ang buong kabahayan, inaalagaan buong pamilya, pinagaganda ang ating aura, at higit sa lahat, kaibigan ng kalikasan. So hanggang sa muli, mga kakampi at katindig. Ako po si Nicole. At ako naman po si Kate. Para kay Mami Mayet na nakausap natin kanina. Ito po ang Tindig by Etama Robles.